Tahimik ang buong ballroom na puno ng ilaw, kristal na chandelier, at mga taong bihis sa pinakamamahaling kasuotan. Sa gabing iyon, lahat ay nandoon, mga negosyante, politiko, artista, at ang pinakamayayamang pamilya sa bansa. Isa itong ingranding pagtitipon na ginaganap lamang isang beses sa isang taon. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang babae na kilala ng lahat bilang asawa ng bilyonaryong si Alejandro Villarreal. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Lara Montemayor. Mahinhin ang kanyang tindig, elegante ang kilos, at kalmado ang mukha. Sa loob ng 3 taon, palagi siyang nakikita sa tabi ng pinakamakapangyarihang mga tao. Wala ni isang nagtanong kung sino talaga siya, dahil sapat na ang apelyidong Villarreal para igalang siya ng lahat. Sa mata ng lipunan, siya ang perpektong asawa, tahimik, marangal, at laging nasa likod ng isang makapangyarihang lalaki. Ngunit sa gabing iyon, isang iglap lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Tumunog ang kampana sa loob ng bulwagan, hudyat ng pagdating ng pinakaimportanteng panauhin. Sabay-sabay humarap ang lahat sa pintuan. Nang bumukas ito, pumasok si Alejandro Villarreal. Matangkad, malamig ang mga mata, at may presensyang agad nagpapatahimik sa buong lugar. Isa siyang lalaking hindi kailangang magsalita para sundin. Lumapit siya sa entablado, hindi man lang tumingin kay Lara. Napansin iyon ng ilan, ngunit inakala ng karamihan na pagod lamang siya. Hawak ni Alejandro ang mikropono, at sa isang mababang ngunit malinaw na boses, nagsalita siya. May nais daw siyang linawin ngayong gabi. Nagkatinginan ang mga bisita. May kaba sa hangin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at itinuro si Lara, na nooy nakatayo sa gitna ng bulwagan. Sa isang malamig na tinig, sinabi niya ang mga salitang hindi kailanman makakalimutan ng babae. Hindi raw niya asawa ang babaeng iyon. Parang tumigil ang oras. May mga napasinghap, may napatawa, may hindi makapaniwala. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lara. Ang babaeng ilang segundo lang ang nakalipas ay iginagalang ng lahat, ngayon ay tila isang estrangherong walang pangalan. Sinabi ni Alejandro na isa siyang impostor. Isang babaeng nagkunwaring asawa niya. At sa harap ng lahat, iniutos niyang ilabas siya ng hotel. Nang lumapit ang mga gwardiya, naramdaman ni Lara ang bigat ng kahihiyan. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tahimik siyang naglakad palabas habang naririnig ang mga bulungan ng mga tao. May nagsabing mukha siyang pera. May nagsabing wala siyang hiya. May kumuha pa ng video para gawing aliwan sa social media. Sa labas ng hotel, doon lang bumigay ang kanyang tuhod. Ngunit hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit at galit na matagal na niyang kinikimkim. 3 taon ang nakalipas, ibang buhay ang meron si Lara. Isa lamang siyang simpleng nurse sa isang pribadong ospital. Walang aman, walang koneksyon, at walang pangarap na maging bahagi ng mataas na lipunan. Isang gabi, may dinalang pasyente na naaksidente at muntik ng mamatay. Walang pamilya, walang bisita, at halos walang malay. Si Lara ang na-assign na mag-alaga sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, siya ang nagbantay, naglinis ng sugat, at nagbigay ng gamot. Sa mga gabing tahimik, doon lang nagsasalita ang lalaki. Hindi niya sinabi kung sino siya. Alejandro lang ang ipinakilala niya. Unti-unti silang nagkaroon ng tiwala sa isa't isa. Isang gabi, mahina ang boses ng lalaki nang sabihin niyang may utang na loob siya kay Lara. Kapag gumaling siya, babayaran daw niya ang kabutihang ipinakita nito. Hindi humingi ng kapalit si Lara. Hindi niya alam na ang lalaking inalagaan niya ay isang bilyonaryo. Hindi niya alam na ang simpleng pangakong iyon ang magiging simula ng isang kasinungalingang babago sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, biglang nawala ang lalaki. Kinabukasan, nalaman ni Lara ang totoo. Ang pasyenteng inalagaan niya ay si Alejandro Villarreal, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Hindi nagtagal, may mga taong lumapit sa kanya. May kontrata. May alok. May papel na nagsasabing kailangan niyang gumanap bilang asawa ng bilyonaryo sa loob ng ilang panahon. Isang kasunduan na hindi niya kailanman inakalang hahantong sa ganitong kahihiyan. At ngayon, habang nakatayo siya sa dilim sa labas ng hotel, hawak niya sa bag ang isang sobre. Isang dokumentong hindi alam ng kahit sino. Isang lihim na kayang wasakin ang reputasyon ni Alejandro Villarreal kapag ito'y nabunyag.
Pinunasan ni Lara ang luha sa kanyang pisngi at mahina niyang sinabi sa sarili na hindi pa ito ang wakas. Ang gabi ng kanyang kahihiyan ay simula pa lamang ng isang mas malaking katotohanan. Dahil ang babaeng itinuro at pinalayas nila ay hindi basta peking asawa. Isa siyang babaeng may hawak na lihim, isang lihim na hindi kailanman handa ang bilyonaryo na harapin. Tahimik ang kalsada sa labas ng marangyang hotel. Ang mga ilaw na kanina ay kumikislap para sa mga panauhin, ay tila nanlilisik ngayon sa mga mata ni Lara. Habang naglalakad siya palayo, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Para bang bawat yabag ay nagpapaalala sa kanya ng kahihiyan na ipinukol sa kanya sa loob lamang ng ilang minuto. Sumakay siya ng taxi nang hindi nagsasalita. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang alam lang niya, wala na siyang maaaring balikan sa loob ng hotel na iyon. Sa mata ng lipunan, isa na siyang impostor. Isang babaeng ginamit ang pangalan ng isang bilyonaryo para sa sariling kapakanan. Ngunit alam ni Lara ang katotohanan. At mas masakit doon ang alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pagdating niya sa maliit na apartment na tinirhan niya sa loob ng 3 taon, saka lamang siya tuluyang bumigay. Umupo siya sa sahig, yakap ang sarili at doon pumatak ang mga luhang matagal niyang pinigil. Hindi dahil sa sinabi ng mga tao, kundi dahil sa taong pinaniwalaan niyang may utang na loob sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bag, matagal niya itong tinitigan, parang nagdadalawang isip kung bubuksan ba niya muli. Ilang beses na niyang binasa ang laman nito, ngunit sa bawat pagkakataon, mas lalo lamang bumibigat ang pakiramdam niya. 3 taon ang nakalipas nang unang ipakita sa kanya ang dokumentong iyon. Matapos makilala ng mundo ang tunay na pagkatao ng lalaking inalagaan niya sa ospital, biglang nagbago ang lahat. Isang araw, may dumating na mga lalaking nakasuot ng itim. Maayos silang magsalita, ngunit ramdam ni Lara ang bigat ng kanilang presensya. Dinala siya sa isang pribadong lugar, kung saan unang beses niyang muling nakita si Alejandro. Hindi na siya ang sugat ang pasyente. Nakaayos na ito, malamig ang tingin, at parang walang bakas ng lalaking minsang humawak sa kanyang kamay sa gitna ng karamdaman. Diretsahan ang alok. Kailangan ni Alejandro ng isang babaeng magpapanggap bilang asawa niya. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa imahe. May mga kasunduan sa negosyo, may mga taong kailangang mapasunod, at mas madali raw ang lahat kung may asawa siyang maipapakita sa publiko. Sinabi niyang pansamantala lamang iyon. May kontrata. May malinaw na kondisyon. At may kapalit na sapat raw para sa isang simpleng babae tulad niya. Tumanggi si Lara noong una. Hindi niya kayang magsinungaling sa buong mundo. Ngunit binalikan siya ng alaala ng gabing muntik nang mamatay si Alejandro. Naalala niya ang lalaking nangakong may utang na loob sa kanya. At higit sa lahat, ipinakita sa kanya ang isang pahina ng dokumento. Isang pahinang nagpabago sa kanyang desisyon. Nandoon ang isang lihim na hindi dapat malaman ng publiko. Isang lihim na kayang bumagsak ang imperyong itinayo ni Alejandro kapag lumabas. At sa isang iglap, napagtanto ni Lara na hindi lang siya inaalok ng papel bilang asawa, inaalalayan din siya ng responsibilidad na manahimik. Pumayag siya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil naniwala siyang may kontrol siya. Naligtas siya hanggat hawak niya ang katotohanan. Sa loob ng 3 taon, ginampanan niya ang papel na ibinigay sa kanya. Dumalo siya sa mga pagtitipon, ngumiti sa harap ng kamera, at tahimik na tumayo sa tabi ng isang lalaking unti-unting naging estranghero sa kanya. Hindi siya tinrato bilang asawa sa pribado. Isa lamang siyang anino sa likod ng pangalan ni Alejandro Villarreal. Ngunit tiniis niya ang lahat. Dahil alam niyang darating ang araw na matatapos ang kasunduan. Isang araw na pareho silang lalaya. Hindi niya inakalang ang wakas ay darating sa ganitong paraan. Kinabukasan matapos ang insidente sa hotel, nagising si Lara sa sunod-sunod na tawag at mensahe. Kumalat na ang video. Ang mukha niyang itinuro at pinalayas ay nasa social media, sa balita at sa bawat usapan. Tinawag siyang manloloko, oportunista at peking asawa. May mga nag-alok ng bayad kapalit ng panayam. May mga nagbanta. May mga taong gustong malaman ang kanyang panig. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kabilang banda, tahimik din si Alejandro. Wala siyang inilabas na pahayag. Para bang tapos na sa kanya ang lahat.
Para bang isang bagay lamang si Lara na itinapon kapag wala ng silbi. Doon nagsimulang magbago ang damdamin ni Lara. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang takot ay napalitan ng lakas ng loob. Binalikan niya ang kontrata. Binasa niya ang bawat linya. At doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya pinansin noon. May butas ang kasunduan. Isang maliit ngunit mahalagang detalye na nagbibigay sa kanya ng karapatan na magsalita. At higit pa roon, hawak pa rin niya ang orihinal na dokumentong itinago sa sobre. Isang ebidensyang pinilit itago ng bilyonaryo. Habang nakaupo siya sa maliit na mesa ng kanyang apartment, napangiti si Lara sa gitna ng luha. Sa unang pagkakataon mula nang pinalaya siya, nakaramdam siya ng kontrol. Hindi niya alam kung kailan niya ilalabas ang katotohanan. Hindi niya alam kung paano. Ngunit alam niyang hindi niya hahayaang manatiling siya lamang ang masira. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Alejandro sa loob ng kanyang opisina. Tahimik ang paligid, ngunit mabigat ang kanyang isipan. Akala niya tapos na ang problema. Akala niya sapat na ang isang pampublikong kahihiyan para patahimikin ang isang babaeng minsang walang pangalan. Ngunit mali siya. May isang lihim na nakalabas na sa kanyang kamay. At sa bawat oras na lumilipas, papalapit ang sandaling babalik ang babaeng kanyang itinuro, hindi bilang peking asawa, kundi bilang taong maihawak ng katotohanan. At sa sandaling iyon, magsisimula ang tunay na laban. Pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, tahimik na lumipas ang mga araw para kay Lara, ngunit sa bawat sandali ay hindi siya nakapagpigil na isipin ang nangyari. Ang kanyang mukha na itinuro at pinalayas sa harap ng lahat ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagtanggap sa papel ng peking asawa ay magdudulot ng ganitong kahihiyan. Ngunit sa halip na sumuko, ang galit na unti-unting lumago sa loob niya ay naging apoy na handang magbago ng lahat. Pinagtuunan niya ng pansin ang sobre na matagal niyang tinatago. Binuksan niya ito ng dahan-dahan at muling binasa ang mga nilalaman. Ang bawat linya ay puno ng impormasyon na maaaring magpaluhod sa sinumang may kapangyarihan, at higit pa doon, nagbigay ito kay Lara ng lakas upang planuhin ang kanyang susunod na hakbang. Alam niya na hindi siya basta-basta nakikipaglaban para sa sariling dangal. Nakikipaglaban siya para sa katotohanan, at sa wakas, may paraan siyang patunayan ito. Sa loob ng mga nakaraang linggo, sinimulan niyang obserbahan ang galaw ni Alejandro. Alam niyang bawat kilos ng lalaki ay may kahulugan, bawat salita ay may nakatagong agenda. Sa kanyang simpleng apartment, gamit lamang ang kanyang talino at pag-iingat, unti-unti niyang pinagsama-sama ang mga piraso ng puzzle na makakapagpatunay sa kasinungalingan ni Alejandro. Hindi nagtagal, natuklasan ni Lara na mailihim na negosyo ang bilyonaryo na hindi niya ibinunyag sa publiko. Mga kontrata, transaksyon, at mga dokumento na magpapatunay na may iba siyang agenda at hindi lamang ang pagpapakita ng imahe sa lipunan. Napagtanto ni Lara na ang kahihiyan na ipinukol sa kanya ay isang taktika lamang upang maitago ang mas malaking katotohanan. Sa bawat araw, lumalakas ang loob niya. Nakipag-ugnayan siya sa ilang tao na mapagkakatiwalaan at nagsimulang mag-ipon ng ebidensya. Alam niyang hindi pwedeng basta ibunyag ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan niyang tiyakin na ang lahat ay handa at maayos, upang sa sandaling ibunyag niya ang katotohanan, hindi na matatakpan ni Alejandro ang kanyang kasinungalingan. Sa kabilang banda, si Alejandro ay hindi rin nagpalampas. Napansin niya ang pagbabago kay Lara. Ang kanyang mata ay mas matalim, ang kilos ay mas maingat. Sa bawat pagkakataon na nakikipag-ugnayan siya sa bilyonaryo, alam niyang may natutunan si Lara na pwedeng magdulot ng panganib sa kanyang reputasyon. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalawak ang nalalaman ni Lara o kung gaano karaming ebidensya ang hawak niya. Isang gabi, habang naglalakad sa tabi ng ilog, naisip ni Lara ang kanyang plano. Alam niyang kailangan niyang maging maingat, ngunit ang determinasyon ay higit sa takot. Hindi lamang ito laban sa reputasyon, isa rin itong laban para sa kanyang dignidad. Ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat kilos ay pinag-isipan. Alam niyang sa oras na ang lihim ay mailantad, wala nang puwang para sa kasinungalingan. Kasabay nito, si Alejandro ay abala sa isang malaking proyekto. Hindi niya alam na ang babaeng pinalayas niya ay unti-unti nang bumubuo ng plano upang ilantad ang katotohanan. Ang kanyang mundo, na dati kontrolado, ay unti-unting nagiging komplikado.
Ang bawat pagkilos niya ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Ang tahimik na galit ni Lara ay unti-unting nagiging banta na hindi niya kayang baliwalain. Isang araw, habang si Lara ay nagbabalik sa kanyang apartment, may dumating na package. Walang nakasulat na pangalan, ngunit alam niya agad kung ano ang laman. Isang USB na puno ng dokumento, litrato, at recording na magpapatunay sa lahat ng hindi tinitingnan ng publiko. Sa sandaling hawak niya ito, ramdam niya ang kapangyarihan at responsibilidad. Alam niya na sa oras na gamitin niya ito, magiging simula ito ng pagbabalik ng lahat ng kanyang dignidad. Ngunit alam niya rin na hindi pwedeng maging padalos-dalos. Kailangan niyang tiyakin na ang bawat hakbang ay maayos, bawat detalye ay tama. Ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng pinsala, hindi lamang sa kanya, kundi sa reputasyon ng iba, at sa kanyang puso. Ayaw niyang saktan ang sinuman na walang kinalaman sa kasinungalingan. Sa mga darating na araw, nagsimulang bumuo si Lara ng estratehiya. Hindi lamang siya maghihiganti, kundi ilalantad ang katotohanan sa paraang hindi maikakaila ng kahit sino. Ang bawat hakbang ay pinlano, bawat detalye ay isinasaalang-alang. Ang babaeng pinalaya sa harap ng lahat ay hindi na lamang isang biktima, siya ay magiging lakas na hindi kayang pigilan. Sa kabilang panig ng lungsod, si Alejandro ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang tensyon. May mga tao na nagtanong, may mga dokumento na tila nawawala, at may mga galaw si Lara na hindi niya maintindihan. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman niyang mailihim na unti-unting nagbubukas, isang lihim na maaaring sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapang imahe. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lara ay nakatayo sa kanyang apartment, Ligsby sa kamay, at nakangiti sa gitna ng katahimikan. Alam niya na ang laban ay magsisimula na, at wala nang puwang para sa pagkukulang. Ang babaeng pinalaya sa harap ng lahat ay handa na sa kanyang pagbabalik, at sa sandaling iyon, magsisimula ang tunay na drama na magbabago sa buhay nilang dalawa. Makaraan ng ilang araw mula nang hawakan ni Lara ang USB na puno ng ebidensya, hindi na niya kayang manatiling tahimik. Alam niya na bawat segundo na lilipas ay pagkakataon para kay Alejandro na itago ang katotohanan. Ang babae na ilang linggo lang ang nakalipas ay pinalayas at itinuro sa buong mundo bilang peking asawa ay ngayon may kapangyarihan, isang kapangyarihang hindi kayang baliwalain ng sinuman. Dahan-dahan niyang inumpisahan ang kanyang plano. Hindi siya nagmadali, alam niyang bawat hakbang ay dapat maingat. Una, kinilala niya ang mga taong maaasahan, mga kaibigan na hindi malapit kay Alejandro, mga abogado na may integridad, at ilang miyembro ng media na hindi mapagsamantalang tao. Pinagsama-sama niya ang lahat ng ebidensya mula sa VSP, at sinuri ng detalyado ang bawat dokumento, litrato, at recording. Alam niya na isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring makasira sa lahat ng kanyang plano. Habang ginagawa ito, napansin niyang may kakaibang pagbabago sa sarili. Ang takot na naramdaman niya noong pinalayas ay unti-unting napalitan ng kumpiyansa. Ang galit na dulot ng kahihiyan ay naging determinasyon. Hindi na siya ang babae na matatakot sa mata ng bilyonaryo o sa lipunan. Siya na ngayon ang may hawak ng katotohanan at alam niyang may kapangyarihang bumawi. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang apartment at pinag-aaralan ang bawat detalye, may dumating na mensahe sa kanyang telepono. Walang pangalan, walang numero, ngunit malinaw ang mensahe, alam namin ang ginagawa mo. Mag-ingat ka. Para sa karamihan, ito ay babala, ngunit para kay Lara, ito ay paalala na siya ay nasa tamang landas. Ang takot ay naroon, ngunit hindi sapat upang siya ay pigilan. Sa kabilang banda, si Alejandro ay ramdam na ang unti-unting pagbabago. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ni Lara, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. May mga pagkakataon na nagtataka siya sa mga galaw ng kanyang dating peking asawa. Hindi siya makapaniwala na ang babae na kanyang itinapon ay maaaring maging banta sa kanyang reputasyon. Ngunit ang ego at pride ay pumipigil sa kanya upang magsalita o kumilos ng padalos-dalos. Ang susunod na hakbang ni Lara ay napakahalaga. Kinailangan niyang makuha ang tiwala ng ilang tao sa paligid ni Alejandro upang maipakita ang ebidensya sa tamang paraan. Gumamit siya ng diskarte, dahan-dahan ngunit tiyak. Ang bawat pulong, bawat mensahe, bawat galaw ay maingat na pinlano. Ang kanyang layunin ay malinaw, hindi lamang mailantad ang katotohanan, kundi itama ang lahat ng maling akala ng mundo tungkol sa kanya.
Sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nakukuha ang impormasyon na kailangan niya. Ang atheist Gu ay nagbigay lamang ng simula, ang tunay na ebidensya ay unti-unting nabuo sa tulong ng mga taong maaasahan. Alam niya na sa oras na mailabas niya ang lahat, hindi lamang si Alejandro ang mapapahiya, kundi pati ang lipunan na nagtiwala sa peking imahe. Habang abala si Lara sa kanyang plano, hindi niya maiwasang maalala ang mga sandaling nagdaan. Ang bawat halakhak, bawat bulungan, at bawat pagtuturo sa kanya sa hotel ay nagbigay inspirasyon upang mas lalo siyang maging matibay. Ang sakit ay naging pundasyon ng kanyang lakas, at ang kahihiyan ay naging motibasyon upang ipaglaban ang kanyang dignidad. Isang umaga, habang tinitingnan ang lungsod mula sa kanyang bintana, napag-isipan ni Lara na oras na upang gumawa ng hakbang na magpapakita sa lahat ng kanyang tunay na sarili. Alam niyang may panganib, ngunit ang determinasyon ay higit sa takot. Ang babaeng ilang linggo lang ang nakalipas ay pinalayas at itinuro bilang impostor ay handa na sa kanyang pagbabalik, handa na ilantad ang lahat ng lihim na matagal nang itinatago. Sa kabilang panig, si Alejandro ay patuloy sa kanyang mga proyekto, ngunit may pakiramdam na hindi niya matukoy ang ugat ng banta. Ang bawat hakbang niya ay maihalong pag-aalinlangan, at hindi niya alam kung paano haharapin ang babaeng gayon ay maihawak ng kapangyarihan laban sa kanya. Ang mga dokumentong sa simula ay tila maliit na papel lamang ay naging malakas na sandata, at ang oras ng kanyang tahimik na kontrol ay unti-unting nauubos. Sa pagtatapos ng araw, habang lumubog ang araw sa likod ng mga gusali, si Lara ay nakaupo sa kanyang mesa, ligisgu at iba pang dokumento sa harapan. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit mas ramdam niya ang kapangyarihang hawak niya. Alam niyang sa oras na gawin niya ang hakbang, magsisimula ang pagbabalik ng kanyang dignidad at pagkilala sa katotohanan. Ang gabi ay naging tahimik, ngunit sa puso ni Lara, alam niyang hindi ito ang katapusan. Ito ay simula ng isang laban na hindi lamang para sa kanyang dangal, kundi para sa lahat ng nagtiwala sa katotohanan. Ang babaeng itinuro at pinalayas sa harap ng lahat ay handa na sa pagbabalik at sa sandaling iyon, walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Lara. Sa loob ng mga linggo, maingat niyang pinlano ang bawat hakbang. Hindi siya nagmadali, alam niyang sa pagkakataong ito, isang mali lamang na galaw ay pwedeng masira ang lahat. Ngunit sa kabila ng takot, ramdam niya ang lakas at tiwala sa sarili. Ang babaeng ilang linggo lang ang nakalipas ay pinalayas sa harap ng lahat ay ngayon ay hawak ng kapangyarihan upang itama ang lahat ng maling akala. Nagpunta siya sa venue ng isa sa pinakamalalaking pagtitipon ng negosyo sa bansa. Ang parehong lugar na minsang naging saksi sa kanyang kahihiyan, ngayon ay magiging entablado para sa kanyang pagbabalik. Kasama ang iilang pinagkakatiwalaang tao, dala niya ang AFS2 at kopya ng mga dokumentong magpapatunay ng lahat ng hindi sinasabi ng bilyonaryo. Habang papalapit siya sa entablado, ramdam niya ang tensyon sa hangin. Hindi niya alam kung ilang tao ang alam ang tunay na katotohanan, ngunit alam niyang sa sandaling ilalantad niya ito, walang makakatanggi. Ang mga mata ng maraming tao ay nakatuon sa kanya, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, bawat mata ay nagbigay lakas sa kanya. Tumayo siya sa gitna, hinarap ang kamera at mikropono, at dahan-dahang nagsalita. Ipinakita niya ang mga dokumento, isa-isa, malinaw at may kumpiyansa. Ang bawat katotohanan ay inilatag sa publiko, mga transaksyon, mga lihim na kasunduan, at mga detalye na matagal nang tinatago ni Alejandro. Ang lahat ay ramdam ang bigat ng bawat salitang kanyang binibigkas. Sa simula, may mga nagulat, may mga hindi makapaniwala. Ngunit sa bawat ebidensya, sa bawat litrato, sa bawat dokumento, unti-unti nilang napagtanto ang katotohanan. Ang babaeng ilang linggo lang ang nakalipas ay tinutukoy bilang peking asawa ay nagpakita ng lakas at integridad na hindi nila inaasahan. Si Alejandro, na nakatayo sa gilid, hindi alam kung paano tutugon. Ang pride at ego na dati niyang sandata ay ngayon tila isang balakid. Hindi niya alam kung paano haharapin ang babaeng dati niyang inaalagaan at pinalayas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkabahala, alam niyang ang kanyang mga kasinungalingan ay nalantad. Habang nagtatapos ang presentasyon ni Lara, maririnig ang malalakas na palakpak. Hindi para sa bilyonaryo, kundi para sa katotohanan. Para sa babaeng hindi nagbigay ng puwang sa kahihiyan upang manatiling tahimik. Ang bawat palakpak ay patunay na ang kanyang lakas at determinasyon ay nagbunga.
Pagkatapos ng presentasyon, lumapit siya kay Alejandro. Tahimik ang kanilang pagtitig. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya ang babae na ilang linggo lang ang nakalipas ay pinahiya sa harap ng lahat. Ngayon, siya ay may dignidad, may kapangyarihan, at may katotohanan sa kanyang panig. Si Alejandro ay napabuntong hininga. Alam niyang hindi niya maaaring itanggi ang lahat ng ipinakita ni Lara. Ang babaeng inakala niyang kanyang kontrolado ay naging higit pa sa kanyang inaasahan. Ang babaeng tinuturing niyang impostor ay ngayon higit na matapang at mas handa sa anumang laban. Sa gitna ng kaganapan, si Lara ay nakangiti. Alam niyang natapos na ang kabanata ng kahihiyan at nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya isang anino, hindi na siya peking asawa. Siya ay isang babae na mailakas, tapang at integridad. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbabago. Ang pangalan ni Lara ay naibalik sa kanyang karangalan. Ang mga taong nagtiwala sa kanya ay nagpakita ng suporta. At ang bilyonaryo, si Alejandro, ay natutunan ang aral ng respeto at katapatan. Sa wakas, ang babaeng pinalaya sa harap ng lahat ay nagtagumpay. Hindi sa galit, hindi sa paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan, tiyaga, at integridad. Ang lihim na matagal niyang itinago ay naging susi upang ibalik ang lahat ng nararapat sa kanya, hindi lamang dignidad kundi ang tunay na pagkilala sa kanyang sarili. Ang kwento ni Lara ay paalala na kahit sa pinakamadilim na oras, may liwanag na darating. Na kahit pinalayas ka sa harap ng lahat, kung may tapang at katotohanan sa iyong panig, walang sinuman ang makakapigil sa iyo. At doon, sa pagtatapos ng lahat, natutunan ni Lara at ng lahat na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kayamanan, titulo, o imahe sa lipunan, kundi sa katotohanan, dignidad, at lakas ng puso. Wakas.